sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. Alas 6:02 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sinadyang banggain ng barko ng China ang sasakyang pandagat ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ang matapang na akusasyon ni Defense Secretary Gibo Teodoro na itinuturing na paglabag sa international law habang ang China ay nagsampa rin ng kontrareklamo laban sa Pilipinas. Kahapon ay pinulong po ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang security cluster at pinaiimbestigahan ang pinakabagong insidente ng pambubuli ng Beijing na isang paglabag sa collision regulations na dapat sundin ng lahat ng Coast Guards sa West Philippine Sea. Samantala, Yeah. nag-file ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Ito na raw po ang ika-465. 465. Tingnan mo na yan, ano? 465 na naisampa ng bansa na diplomatic protest at sa nasabing bilang ay 122 dito ay sa ilalim ng Marcos administration. Yun, ang dami na rin pala. Hindi, ano? Ay, nako. Mas marami. Ibig sabihin, puno na basurahan ng China. Puno na, baka nga. Nilalamukos lang at ibinabasura yung mga diplomatic protest na yon. Malamang. Pero considering kung batyero, nakakaisa't kalahating taon pa lang ang Bongbong Marcos administration. Oh, 122 na ang ating diplomatic protest. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi, hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Bad news sa ating mga kababayang motorista, ha? Meron tayong oil price hike today. Ngayon na ba? Ngayon, kung Akala ko ay bukas pa. Sus Mariano. Ano na bang araw ngayon? Tingnan ko nga. Oo Ano nga araw pa- ba ngayon? 24. Martes. Oo nga pala. Martes. Every Tuesday nga pala yan. Nakalimutan ko. Pambihira. Nakapagpakarga ba kayo kagabi? Oo. Nako, kung nakalimutan nyo rin na tulad ko, ayan. Magkano? Magkano ba ang Tinitingnan ko itinaas yung- na naman? Tinitingnan ko itong si Boss Jomay ang nagpadala. Boss Jomay Paroco. Meron kaya ang Petron gasoline station to si Boss Jomay? Alam niya yung mga increase. Oo nga eh. Updated eh. Ito po ang increase ng diesel, 1.30.
Naku po, diesel lang naman ang pinakamahal, pinamalaking itinaas, 130. Ang gasolina, 95, halos Ayan. piso. Oo. Ang kerosene, 1.25. Talaga Ang laki rin naman, na itinataas ng gas, ano? ang laki, kumbatsero. May kinukwento tong si Alvin El Chico Alam mo naman si Alvin El Chico, kahit kasabay nating nagpo-programa yon. Oo. Meron daw mga gas station na talagang nagpapababaan ng presyo. Aba, yun ang maganda. Halimbawa, dyan daw sa may New York, New York. sa New York, Cubao. Cubao, okay. Ang presyo daw po ng puntahan mo nga ito, Val Gonzales. Sa may New York, Cubao, ang presyo daw po ng gasolina dyan ay 57 lang. 57 pesos lang. May nakikita ka pa bang mas mababa sa 60 dyan? 57 mura pesos. Mura nga yan, ano? Kaya dinadayo po yung gasoline Ano station bang na yan gasolinahan yan? sa New York, Cubao. Hindi ko lang Yan kasama ba sa Big 3 yan? mukhang O kasama small player mukhang yan? kasama kong batsero So kung po pwede, kaya palang magbaba ng ganun. Baka naman. Yung iba kasi hindi makapagbaba dahil baka sabihin na, smuggled yan. Maakusahan daw na ganun. Kaya kahit na totoong smuggled, ang itinataas, sinusunod din sa presyuhan. Mababa man, may konti lang, mga ilang sentimo. Ganun? Oo. Yung iba, yung ibang mga kumukuha sa mga smuggled. Eto, sa Cavite, marami daw less than 60, sabi ni Mother. Kasama sa Big 3, Mother? Tinan mo na. Gaas yan, gaas? Mga unleaded. Unleaded. Diba? Mainam. Ay, nako. Kailangan po, matalino na rin tayo. Minsan, ina-announce natin yung rollback, pero pag tiningnan mo, kahit nag-rollback ay mataas pa rin. Pero lalo nang mabigat kapag ang report ay katulad ngayon na may increase. Nanang ko po. Tindi ng problema. Ngayon po ay petsang 24, so wala nang isang linggo, eleksyon na. Habang papalapit po ang eleksyon pambarangay at sangguniang kabataan, mukhang tumitindi ang bakbakan sa mga barangay. Matindi talaga yan, yung eleksyon sa barangay. Kaya doon sa mga nai-involve ng gusto kahit na hindi naman merong ganoon may mga kababayan tayong ganoon na kahit na hindi naman siya kandidato o kahit na hindi naman siya kamag-anak ng kandidato pero ganoon katindi kung makisali-sali sa usapang politika. Totoo, kumbatsero. Hinay-hinay lang. Ang totoo nun, bagamat busit na tayo sa mga barangay chairman natin na walang ginawa kundi makipag-inuman lang at walang ginawa kundi magpalaki lang ng at hindi mo nga maabutan sa barangay hall kung makita mo sa barangay hall hindi mo maasahan sa iyong mga problema. Lahat ng problema sa barangay hindi naman nilulutas. Gusto mo na siyang palitan kahit ganun ang pakiramdam mo. Chill lang mga kababayan. Bumoto kayo kung sino gusto ninyo at pagkatapos yun na yung pinakaganti nyo sa kanila. Yan. Talaga. Matindi pala yung nangyari kahapon. Nagpatawag na pala ang Pangulo kong batsero ng meeting sa security cluster. Doon sa latest incident po dyan sa West Philippine Sea. At mukhang ang gobyerno at maging itong ang Pangulo at maging itong si Defense Secretary Gibo Teodoro, serious escalation na raw. Yan nangyari na yan dyan. So, yung latest incident na yan. Yun na ang tingin nila, no? Ano ba gusto ng China? Gusto ba ng China na makipagyera? Sabi nga nung ibang tumitingin busy kasi ang Amerika, kaya nagsasamantala ang naging mas agresibo daw ang China ngayon. Maaari din naman ganun, ano? Pero kung ang mga Chinese kayo nakikinig sa atin, total maraming mga Chinese kumbatsero magagaling na rin mag-translate. Nakikinig, tatanungin natin, gusto nyo ba makipagyera?
Niyaw, ma. Shawan! Chawan. Kapag tayo sigurong gigirahin nila, gusto nila dahil kayang-kaya. Kayang-kaya nyo kami, pero makabubuti ba sa inyo yun? Ngayon pa lang kumbatsero ito pa lang mga galawang Chinese ngayon sa West Philippine Sea. Malapit na kayong itakwil ng mundo kapag hindi nyo to tinantanan. Kaya hindi natin malaman kung ito, nananadya na to kumbatsero Ano sabi ng security cluster? Ito ay Serious escalation na. serious escalation. Ibig sabihin, pinapatindi, pinapaigting, pinapalubha ng China yung problema dyan sa West Philippine Sea. Yun na talaga. Maliban na lang kung meron kasing internal politics dyan sa China, kumbatsero Meron ba? Meron silang sariling problema dyan. Kailangan yatang ipakita nila sa kanilang mga mamamayan na atin to atin to So yung mga nakaupo ngayon. Yung mga nakaupo lalo na ngayon. si Jinping. Oo. Ay nako buhay Yan po ang mga malalaking balita, pero ang isa pang baka hindi nyo nabalitaan, ang isa pong malaking balita na may kinalaman po ang mga driver, naglabas na po ng preliminary injunction ng husgado dito po sa driver's license card. Naalala nyo nung nakaraan, TRO lang yan Ngayon, permanent injunction na po ang in-issue Nako po. ng Quezon City Regional Trial Court doon po sa plastic license cards. Paano yun? So tigil na naman. Tigil na naman yung kumpatsero. Yung kukuha na sana ng plastic card na nakapag-renew nitong nakaraan na papel lang ay binigay at ipinalaminate na sinlaki ng kanyang dibdib. Tama, so may schedule na yan May schedule na. ng pagpaparenew para makakuha na ng license card. So tigil na ulit yan. Tigil ulit, kumbatsero. Mario Joseph. Dati kumbatsero wala na sabi nga wala na tong papel-papel na to. Ngayon tigil dahil sa nagdesisyon po ang Quezon City Regional Trial Court na maglabas ng permanent injunction dito po sa pagbili ng DOTR. DOTR po ang nagbidding nito. Ang nakialam sa bidding nito, ito Yebra, at masdan mo ginawa mo, Yusik Yebra. Yebra! Masdan mo ginawa mo. Siya bang may gawa niyan? Sino ba? Sila ang may pakanan yan. Secretary Jimmy Bautista, kaya sabi sa'yo, mag-ingat-ingat kayo sa mga katabi nyo dyan Ito po nangyari. Alam niyo po ang dahilan kung bakit nag-issue ng permanent injunction ang husgado? Bakit? Naghabol po yung nanalong bidder. Kasi sila yung pinakamababang bidder Ang laki ng tipid ng gobyerno. Ang ipinalit ng DOTR yung mas mahal. Saka naman nakakita ng gano'n. Ang bidding baka yun ang rules o mechanics ng laban. Kung sinong mahal, yun ang panalo. Nagkamali ng intindi yung dapat yung winning bidder. Akala ko ba pababaan niya para makatipid ng gobyerno. Hindi. Sabi ng DOTR. Pamahalan dito. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin, Achi, Mr. Jelom Tang, mga kabayan naming Pinoy Chinese, Lakyam Chak Gohun, 6:15 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This time check, makatotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 24 ng Oktubre 2023.
Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Security cluster pinulong ng Pangulong Bongbong Marcos. Insidente ng banggaan sa Ayungin Shoal pinaiimbestigahan. Ambassador Locsin nag-I am sorry sa sarcastic remark hinggil sa mga batang Palestino. Higit pisong taas presyo sa petrolyo, umarangkada na. Whistleblower sa katiwalian sa LTFRB kulong ng 10 araw matapos i-contempt ng mga kongresista. Ayan na. PNP may person of interest na sa kaso ng nawawalang beauty pageant contestant sa Batangas. At Libon Albay nasa ilalim na rin ng COMELEC control. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. 6:23 ng umaga. Sa detalye ng mga balita, pinaiimbestigahan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagbangga ng China sa 2 barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ginawa ng Pangulo ang direktiba sa Coast Guard sa pinatawag niyang command conference sa national security officials na dinaluhan din ni na Defense Secretary Gibo Chidoro, AFP Chief of Staff General Romeo Browner, National Security Advisor Eduardo Año at mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Samantala, ipinatawag din ng Department of Foreign Affairs ang Chinese envoy sa Pilipinas kasunod ng pagbangga ng China vessel sa 2 barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero out of town umano si Chinese Ambassador Wang Zilian. Sino? Wang Zilian. Aba? Kaya ang Deputy Chief of Mission ng Embahada na si Zhao Ziyong. Sino yan? Zhao Ziyong ang pinapunta sa DFA. Nag-I am sorry naman si Special Envoy to China Teddy Locsin Jr. sa kanyang tweet na dapat patayin ang mga batang Palestino. Ang tindi pala, Paliwanag no? ni Locsin, sarcastic lang ang kanyang tweet na agad niyang binura Oo. dahil posibleng maraming matrigger dahil dito. Mabuti dapat na lang wala akong tweet-tweet Twitter, oo. kaya hindi ko nabasa. Pero kung Marami nang nakabasa. marami na may sagot na nga ang DFA dyan, kumbachero Ang sinabi pala sa ni dating secretary ng Dating DFA, secretary, oo. ngayon siya ambassador sa United Kingdom Sa Britanya. Oo. at special envoy sa China. Oo. Ang sabi pala sa tweet ganire, that's why Kaya Palestinian children ang mga batang Palestino should be killed. ay dapat patayin. They might grow up to become as gullible as innocent Palestinians. Ay maaari silang maging mapaniwalain kagaya ng mga inosenteng Palestino Letting Hamas launch rockets at Israel. na nagpahintulot sa mga Hamas na magpalipad ng rocket laban sa Israel. Not that they could stop them, but that's no excuse. They are Muslims. Yun Pambira. ang tindi nitong sinabi nito. Alam mo tong tweet na to, kumbachero, anuman ang layunin niya, sarkasm man o ano, hindi dapat nakakarating yan sa social media, especially coming from an official of the government. Lalo pat Diplomat. diplomat, Diplomat. coming from a diplomat, ambassador to United Kingdom, special envoy to China. Ano magiging reaksyon ng mga Palestino? Kaya niyan? nga baka isipin ng mga Palestino at kanyan. Baka tayo na girahin ng mga Diba? Palestino. Baka isipin ng mga Palestino, ito'y paninindigan ng mga Pilipino. Oo. Sus Mariano Kaindo. Kaya po ang Department of Foreign Affairs ay agad-agad na naglabas ng pahayag. ng pahayag. Ano yung pahayag, kumbachero? Ang sabi ho ng Department of Foreign Affairs ay the Department of Foreign Affairs ang kagawaran ng ugnayang panlabas of the Republic of the ng Philippines Republika ng Pilipinas completely ay buong buo. disassociates itself from Ay, the statement made on dumidistansya. Twitter by Lumalayo. Ambassador Teodoro Locsin Jr. Ay walang kinalaman sa pahayag. Mga pinagsasabi. Nagsasabi ng taong ito. Ayun, no. Parang gano'n, ano? Oo, nako. Ay, nako. Ito po maging
kung wala pang danyos na nagawa, wala pang damage, sana wala pa, no? Oo. Sana po yung maging aral sa mga nagtututweet na yan. At hindi lang mga Palestino, kumbatsero, pati yung ibang mga Arab countries kapag nakarinig nito baka Hindi ba ang sama ng kung dating? anong maging itsura ng Pilipinas. Kaya nga, kumbatsero, sus Maria. Tandaan po natin, pag dumadaan po sa commission appointments, ang mga taong ito pong mga embahador natin, sila po ay, ang kanila pong sinusumpaan dyan, ay sila ay kumakatawan sa Republika ng Pilipinas. Exactly. Kumakatawan. Kaya nga po ang embahada natin sa saan mang bansa sa mundo, yung pong physical na embahada natin, pagtuntong mo doon, para kang nasa Republika ng Pilipinas. Ganon din naman yung embahada ng Amerika dito sa US Embassy, dito sa Roas Boulevard. Pagka tumuntong ka dyan, parang nasa Amerika ka na rin. Totoo yun. yun. Po ang... Kaya nga itong mga tweet-tweet na, maniwala kayo, ang dami nang napahamak dito sa tweet. Diyan lang, tulad niyan, kung si Secretary, Ambassador Locsin, ay ikinakatawan niya ang Pilipinas dyan sa United Kingdom, ano sasabihin ng United Kingdom ngayon sa atin, sa Pilipinas? Kaya nga. Totoo ba yan? Ganyan ba ang mga Pilipino? Kaya nga, sasabihin mo ba? Hindi, sarcasm lang yun Anong sarkasam? Sarcasm. Nako. Sarcasm ka dyan. Alas 6:28 na ng umaga. May follow-up lang tayo, kumbatsero, sa karahasan na nangyari yan sa Cotabato. May patay at meron ding sugatan sa barilan. Election-related to. Alamin natin ang update mula kay RH19, June Dimakutak. Coming June! Yes, Katonding, Jerry, naitala nga itong panibagong election-related incident kagabi sa Cotabato City. At around 9 o'clock ng gabi kagabi, binulabog ng magkakasunod ng mga putukan ng baril itong barangay RH12 o itong barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. At naitala nga ang isang patay at isa ang sugatan. Sa ating pakikipag-ugnayan kay Police City Director Colonel Kerobin Manalang ngayong umaga ay nagkagirian itong dalawang magkalabang kandidato sa naturang barangay habang naglalagay ng tarpaulin sa isang bahagi ng barangay. At dito ay nagkaroon ng girian hanggang sa nawi sa barilan. At dito nung dumating itong responde ng ating mga kapulisan at ang Philippine Marines, maging itong ating mga kapulisan, according kay Colonel Kerobin Manalang, ay pinakutukan din nitong mga suspect. And ang good news ngayong umagang ito ay nahuli itong isa sa mga kalaban itong kagabi, itong nangyaring barilan na si Boyong, isa sa mga 12 dito ang mga nahuli. At kabilang na itong isa sa suspect na si Boyong na tumatakbo din itong barangay Kagawad sa RH12. At kung mamarapatin nyo, Katonying at Ka-Jerry, nasa kabilang linya ang ating Cotabato City Police Director, si Police Colonel Kerobin Manalang. Sir, good morning. Hello? Ayan, so yan lamang, Ka-Jerry. At Katonying, ang naputol ang linya ni Colonel. Colonel Kerobin Manalang. Pero matindi ang karahasan. Ito ang katunayan na dapat talagang paigtingin ang pagbabantay ng mga otoridad natin sa barangay at SK election. Ang daming mga nadeklara sa red category dyan sa BARM. Yes, Katonying. As a matter of fact, this morning, kinansila ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang klase sa lahat ng antas sa RH12 at sa barangay RH12 dahil may mga paaralan kasi ito rito. So kansilado yung klase dahil nga sa takot na dahil nga itong ongoing na manhunt operation ng ating mga kapulisan at ang Philippine Marines laban dito sa iba pang mga kasamahan na nakaparilan itong grupo ni Barangay Chairman Idris Ayunan laban dito kay isang certain Boyong
na tumatakbo ding barangay Kagawad sa RH12. So Okay. Mar, yan lang yan ang ating follow-up update. May ugnayan dito sa sabing election-related incidents sa Cotabato City. Mula rito sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, June Dimakutak ng RH19. Susunod! Tito Boy! Si Boy Whistleblower. Aha. Kulong sa Kongreso. Nako po. Yan ay sinasabi natin ha. Pagka patambling-tambling, Sa patumba-tumba. mga pahayag. Sa mga buti sabi nga nung isang congressman, si Congressman Gas Tambunting nanonood ako Mabira ka, busy ako sa pagsasala. busy kami, naka-break nga ang Kongreso ngayon. Nakapag-break ang Kongreso, nag-hearing. Pagkakataon na para makakuha ng maraming magsasanla. Joke lang. Joke lang po, Congressman. Tambunting pawn shop. Kumusta ba si Luwiller? Si Congressman Villarica. Puro mga sanlaan to. Oo nga pala. Ang sinasabi niya, we take time para makinig sa inyo dito sa issue. Tapos pinabale-balentong mo lang kami dito. Ayun, nako. Napainit pala ulo ni talaga. Congressman. Muntik na nga punitin yung papel di ahensya. Lahat na yan at iba pa sa magbabalik ng ACS Balita. 6:33. This kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oras po natin, Kaboni Aporo, 6:37 ng umaga. Kaboni, kamusta ba yung mga ginigiba mo dyan sa NBI? Taga-giba ba yan? Taga-giba, pagka may pagigiba ka, gigibain ni Demolition. Kaboni. Demolition job ba yan? Magde-demolish kami ni Kaboni. Pero ito, literal na demolition to, kumbachero, hindi katulad nung ginagawa ng iba. Ng iba, 6:37 ng umaga. 10 araw makukulong sa Kongreso si Jeff Tumbado, ang dating executive assistant ni suspended LTFRB Chairman Teofilo Guadis III matapos itong patawan ng contempt. Nabuisit lang si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa mga sagot ni Tumbado at sinayang lang daw ang kanilang oras. Tama, pati pala si Congressman Marcoleta. Kaya nagmotion ito para patawan ng contempt ang whistleblower sa anomalya daw sa LTFRB na wala naman palang hawak na mga ebidensya. Ayan na nga sinasabi natin. Napaka-cool niyang si Congressman Rodante Marcoleta. Mapainit mo ang ulo na ganyan. Pati, so, matindi ka na talaga. Sinabi mo pa. Alas 6:38 ang ating oras. Umarangkada na ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Umabot sa 95 centavos kada litro ang taas presyo sa gasolina, 1.30 naman sa diesel at 1.25 sa gas o kerosene. Paliwanag ni Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy, ang panibagong pagsipa ng presyo ng petrolyo ay dahil nabawasan ang nakaimbak na langis ng Amerika dahil sa tumataas na demand at ang panawagan ng Iran sa OPEC na magpatupad ng oil embargo sa Israel. Kinumpirma ng PNP Calabarzon na may hawak na silang person of interest sa kaso ng pagkawala ng beauty queen sa Batangas na si Catherine Camilon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Colonel Citadel Gawiran, tagapagsalita ng PNP Calabarzon, na bagamat tukoy na nila ito ay hindi pa nila maaaring isiwalat sa publiko. Patuloy pa rin ang pulisya sa pag-iimbestiga at paghahanap sa sasakyan ni Camilon. Inulat din ng pulisya na walang napaulat na karelasyon ang nawawalang beauty queen. Huli siyang nag-text sa mother niya gabi na ng October 12, but since then ay hindi na siya uwi sa kanilang bahay. So inireport na po siya sa police station po ng Tuwi. At meron na po tayong person of interest, although hindi pa po natin pwedeng i-divulge po yung katauhan po ng ating person of interest, but continuous pa rin po ang pagkikipag-ugnayan natin sa family. Yan po ang tagapagsalita ng PNP Calabarzon, si Colonel Gawiran.
Isinailalim na ng Commission on Elections sa kontrol nito ang Libon Albay para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ito ay matapos na magkakasunod na insidente ng pamamaril at pagpatay sa ilang nanunungkulang opisyal ng barangay bago ang eleksyon, bukod pa ito sa presensya raw ng mga pribadong armed groups sa naturang lugar. Susunod! Tito Boy! May coding ba sa November 2? Meron bang coding sa October 30? Mga tanong na alam nyo na ang sagot. Aha. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 640. Ang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na damit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, doon po sa mga taga Barangay Pamplona 1, Pamplona 1, Las Piñas. Pamplona 1, Las Piñas. Kung kayo po ay nakikinig sa akin, lakasan nyo pa yung radyo ninyo. At ang kung ano man po ang minamanood, TV man yan o kaya o kay cellphone man yan, tiyakin ninyo na maririnig yan ng ating pong RH6 Sherwin Alfaro na niya pagala-gala na sa Barangay Pamplona 1, Las Piñas City. Yay! Alas 6:44 na ang oras ngayon. Sinuspindi po ng MMDA ang expanded number coding scheme sa tatlong magkasunod na holiday sa bansa. Sinabi po ni Chairman Don Artes ng MMDA walang number coding sa October 30 na idineklarang special non-working holiday dahil po sa barangay at SK election. November 1 na araw ng mga patay at November 2 All Souls Day. Sinisilip na ng PNP ang posibleng paglabag ng vlogger na si Rendon Labador matapos sumama at mag-live streaming sa police operation sa Makati. Ayon kay PNP Chief Benji Acorda, ang tanging pinapayagan sa ilalim ng Memorandum Circular 2023-053 ay ang pag-cover ng media personnel sa physical inventory ng mga ebidensya at hindi sa mismong operasyon. Kaya lang, sino nagsama ron? Ba't sinama Hindi siya? naman makakapunta yun ng sa sarili lang niya. Tama. Sa police operation. Sa media ba siya? Vlogger lang eh. Hindi siya media. Baka, hindi, nasa tama ka. Sinong sasama din? Sinong nagsama sa kanya? Sinong pumayag para maisama siya doon sa police operation? Correct. Yun. Nadali mo, batang-bata. Naimbag nga bigat, kada kayo amin na po, agreeing kayo, gising na. Nakabalik na sa Pilipinas ang ikatlong batch ng mga overseas Filipino worker na naapektuhan ng giyera sa Israel. 25 OFW kabilang ang 16 na caregiver, 9 na hotel worker at isang baby ang lumapag sa NAIA alas 3:55 ng hapon kahapon. 9 na buwan matapos ibaba sa Alert Level 0, muling nagparamdam ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa VBOX, tumaas ang seismic activity ng bulkan at naitala ang 87 volcanic earthquake mula Oktubre 14 hanggang kahapon. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Standby lang, RH52 Edniel Parosa. Sana may makita tayong gas station na mura ha. Ang tinda. Gas station. Ito, yung report po ni Edniel ay meron pong mga umaaray sa taas presyo ng diesel. Ayan. Tapos hindi pa nila nakukuha ang kanilang fuel subsidy. Patay kang bata ka. Yun. At siyempre, susubukan nating makausap si DFA. Tungkol po ito sa update natin
sa ating mga kababayan sa gitnang silangan. Oras po natin, 13 minutes before 7. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Nakakakita ba kayo ng gasoline station na mura ang tinda? Aba, parang sabi nitong- Mission Impossible yan. Sabi ni Neil Manalastas ng Kabanatuan, dito po sa atin sa Kabanatuan, napakamahal po sa mga Shell station. Binanggit yung Shell. Mataas sila ng 10 piso. Ay, grabe, no? Grabe, sa mga hindi sikat na gasoline station, 78 na sa gasolina. Oh, Ay grabe, 78. Sobra naman yun. Grabe naman yung oo nga ang Shell ang laki ng gap o diferensya sa presyo ng Petron. Baka malaki gastos nila kung batsero Baka sa nga, ano sa kaya kwan. yun? Ba't kaya malaki ganun? gastos nila sa CR. Kasi sa ang ganda CR. ng CR ng Shell, in fairness. Aircon, naka-aircon. Naka-aircon ng tapos malinis, mayroon pang halaman. oo. Habang umiihi ka, yung pipitik-pitik yung may halaman na baka doon gumagastos. Oo, sa Petron, may mga Petron pa nga na mas mababa pa sa actual na price Oo, Dahil tama. yun nga, yun dahil sa kompetensya. Kailangan talagang magkaroon ng competition. Pero kung pataasan sila kung batsero, hindi pa babaan, problemang malaki ng mga consumers yon. May tanong si Borgs Galagar, holiday ba October 31 and November 3? There Ay, was hindi. post coming from local station na holiday. Hindi. Ang deklarado lang na holiday ay 30, October 30 dahil sa eleksyon, November 1 and Ayan. 2. November 1 and 2. Yun lang. Mga Saka special yung, October- holiday ho yan. October 30. Yun, yung Ayan. dahil eleksyon. 30, October 30, November 1 and 2. Pero yan daw po inuulit natin special holiday. Ibig sabihin, no work, no pay. No work, no pay. Kung gusto mo po naman ninyong madagdagan ang kita ninyo plus 30%, Pumasok kayo. kaya pumasok kayo. Kung wala naman po kayong aasikasuhin. Araglado na, wala na kaming utang sa inyo. Ayan. Huwag kayong nakikinig kung saan, Inano ko lang kayo, Ano? Pero kung gusto nyo huwag pumasok, pwede rin, Pero wala na kayong babalik ang trabaho, Alamin nga natin ang update mula kay RH52 Edniel Parosa. Meron ba siya nakitang mura-murang tinda ng mga gasolinahan dyan sa Marikina? RH52 Edniel Parosa. Come in, Edniel! Katunying at Jerry Dobledagok sa mga UB Express. Tumingin ka ba sa kaman? Tumingin ka ba sa mga gas station dyan? Sa paligid? Hindi pa ako nakakasilip sa mga gasoline station nga Katunying at Jerry. Inuna ko tong tanongin yung mga kababayan natin mga UB Express operator at drivers. Dahil Dobledagok sa kanila itong taas presyo ng diesel. Starting today, ngayong araw ng Martes, sa ating panayam dito sa terminal ng UB sa Marikina. Sinabi ng mga biyaheng Ortigas at Rizal, wala pa silang balita doon sa pangakong fuel subsidy ng pamahalaan. Sa katunayan, kahit itong operator na si Tatay Ramon Ibalia, nalimutan na nga ang umanong assist pala itong gobyerno. Napansamantalang inihinto na ang September dahil sa election spending ban at ibinalik din bago sumakit ang Oktubre. Batay sa anunsyo noon ng LTFRB, 10,000 pesos dapat ang ayudang makukuha ang isang UB Express operator. Maging na modern jeepney unit dahil sa ilang buwang pagsirit ng presyo ng langis. Pakinggan natin si Tatay Ramon. Wala din ko alam dyan eh. Ngayon mabuti nga napunta ka rito, tinanong mo ako, wala man alam dyan sa subsidy dyan. Paano yun? Tuloy-tuloy taas ng diesel. Sila nga, hirap nga kami. Mataas ang diesel, mahirap ang pamasata ng traffic pa. Traffic. Magkano kayo nakain ng diesel at traffic sa kita mo? Sa isang biyahe ko, mga 500, mga 400. Anunsyo ng oil companies, nasa piso 30 sentimos ang dagdag sa kada litro ng diesel simula yan ngayong araw. Tinapos nito yung 4 na sunod na linggong rollback sa presyo ng langis kasama ng gasoline price hike na may 25 sentimos at kerosene na may 1.25 sentimos na price hike ngayong araw. Ayon sa Department of Energy, kasama sa mga faktor ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ay ang quote-unquote uncertainties sa gitna ng silangan o sa gitnang silangan. Ngunit pa rin ang gera sa Israel at Hamas na ngayon ay pinangangambahan humila pa ng ilang mga bansa sa eksena.
gaya ng Iran. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Sapan. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Uy, birthday pala ngayon, kumbatsero, ni Dax Lucas. Ba, Kuya Dax, wala ba tayong chippy dyan? Tapos, Bakit naman chippy? mahilig Magkukot ng chippy. magkukot ng chippy to si Dax, tapos mahilig mag-workout yan. So, mga matitinding muscle niyan. Ano? Yan. Kuya Dax, good morning and happy birthday. At ka-birthday mo pala, si Councilor Alfred Vargas ng Quezon City. Councilor, Aba, happy birthday sa inyo. Puro mga pogi pala yung nagbe-birthday ngayon. Ito pa isang poging nagbe-birthday, si Eric Dimakulangan. Ayun. Happy birthday, Eric. Andyan yan sa PPA at Philippine miyembro, Ports Authority. at miyembro ng STAR ng Strong Tigers Alliance of Riders ni General Eli Cruz. Si GM ba? Si GM J. Santiago hindi ba nagmumotor? Hindi ko alam mukhang hindi yata. Hindi yata. Baka busy-busy si barko. Mga ports kasi yung Barko ang minamaneho siguro. Si ating Marilyn Lagniton, ang ating traffic reporter, nagre-report. Meron daw minor accident. Yan, sa middle lane ng southbound EDSA approaching Aurora Underpass. Nako, sabi niya, bumper to bumper. Yun, talaga, bubunga yan. Thank you sa iyong traffic report. Ayan. Sa ating traffic reporter, Marilyn Lagniton. At mukhang nagkaka-traffic na sa kinaroroonan ni RH6 Sherwin Alparo sa ating malakas promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong ay ang tanong ay nagulo tuloy ako. Mamaya na to, Kuya Ramel. Ang tanong, nasaan ba si RH6 Sherwin Alfaro? Come in, Sherwin! Tanong ko, Anthony, Jerry, ang tanong, ano ang nasa Davao pa roon? Bunga ng malikot na pag-iisip. Pausok-usok pa, may dumaang bata. Hala, mga ganun, di ko panakot. May paggawa ba ng tinapa dyan? Paggawa ng tinapa? Yung gasolina. Eto na lang, di ba? Mas makitipid ko, magsiga na lang ng may panggatong, kahoy. Panggatong. Pero mas economical, di ba? Malaking bawas sa konsumo sa gasolina. Pero dito, hindi tayo magbabawas dahil magdadagdag tayo dahil malakasan. Itong mamang to na nakikinig ng DZRH kahit pagkaliit-liit ng kanyang radyo. Microscopic radio ang gamit. Ito, pangalan mo kuya? Randy Pelayo po. Si Kuya Randy Pelayo. Lagi ka ba nakatutok sa DZRH? Opo, sir. Sino pinakikinggan mo pag umaga? Si Anthony Taberna po at saka si Sir Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha, bigyan ng 1,000 yan! Yay! Sige po, sir, salamat po. Ano ko, Anthony Jerry, totoo pala na 99.9% ng Filipino adult
maiwan na kita dyan ha, kuya. Lipat ako. Ano ba yung niluluto nila doon? Sherwin, ano niluluto doon sa... Isang kahoy na lang nakita eh. Hinango na Wala yung... pa. Ah? Wala pa kasi kakukuha lang ng premyo. Saka pala Upos na yung panggatong niya. Yung panggatong eh. Sinimula na magdingas pero wala pa yung almusal. Nagkakukubra lang. Ano ba na? Ang sisigla nila ngayong umaga. Tignan mo, kanina, alam mo, 99.9% ng Filipino adult, talaga namang matamlay o palaging pasensya na, ako'y dumadaan sa... Napakasikip niya. Skinita Buti na yan. kasya ka dyan. Patagilid. Buti lang talaga nagkasya ko. Balikan ko nga Yan naman matindi ang pinasok mo yan. Oo, parang looban pala. No? Pero may isa pa rito. Nanonood naman ng TV. Aha. Yan. Puntahan natin. Yan ay sa Pamplona 1, Las Piñas. Eto, parang sumakay ka na. Mukhang ayaw mo nang... ayaw mo na rin ha. Ayaw mo na maglakad ha. Oo. Ang laki. Ang bilis ng andar niya na. Kabilang kanto. Kabilang kanto eh. Dahil kanina nang madaanan natin to, nagsisigaw sila dun sa lugar nila dahil sila naka-diesel TV. Ayos na sana yung dinadaanan mo. One side parking, may sumingit lang na isa, dalawa. Nag-double park eh. Kabilang double parking tong mga to. Pero eto na, yan ay pumuntahan natin pangalawa. Puro double parking. Ito pangalawang bahay na to. Ito, matakas na nanonood sa DCRH. Ulihin natin. Ayan na. Umaga po. Pinapasok na. Tinandaan, lucky 9 eh. Ang laki ng kanina ko, di ba? Oo, pala yung kanina. Sherwin. Opo. Ano ang pangalan niyo, tatay? Henry Adriatico po. Si tatay Henry Adriatico. Ayun yung kanyang TV. Ayun. So yun, nadaanan mo kanina. Nadaanan mo kanina yan, Sherwin. Oo. Nadaanan natin ito Kaya kanina. minarkahan mo na. Habang nasa labas kami, sumisigaw na ito si tatay Ano yan? na nakatune in sila sa DCRH. Ano yan, Sherwin? Cable? Anong cable yan? Anong cable ito pinapanooran nyo? So yung signal po. Signal. Channel 18. Channel 18. Oo. Ano pangalan ni tatay? Ano pangalan ni tatay? Henry Adriatico po. Henry Adriatico. Sino pa po rito mga announcer pag umaga? Antonio Taberna, Jerry Paha. Yun, bigyan mo na kayad. Salamat po, DCRH, kay Anthony Vargas, kay Sherwin. Si Anthony Vargas. Halo-halo. Sinabi ko lang na pogi si Alfred Vargas eh. Nabanggit mo kasi kanina si Alfred Vargas. Tandaan niya, Anthony Vargas. Nakita niya sarili niya sa TV. Ayan ha. Tatay Henry, thank you. Survey 99.9% ng Filipino adults matamlay kapag walang hawak na 1,000 pesos. Ngayon bigla sumigla. Opo, sumisigla. Talaga naman. Mambira yung survey na ginawa ni Sherwin na yun. So, di ba? Yan ang katotohanan. Tignan mo. Pagkaabot ng 1,000, sumigla. Di ba? Sigla. Talaga. Kaya panalo, di ba? Kaya naman sa lahat na gustong sumigla at manalo ng 1,000 pesos, mag-CCRH na kayo. Yo! Magaling si tatay. Si tatay na magpo-promo sa atin eh. Pag gusto manalo ng 1,000 pesos, ng malakasan dumutok sa DCRH, baka kayo na susunod nating winner sa DCRH, Malakas from ours number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo! DCRH Filipino, sama-sama! Yay! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. Gising ka na ba, Kapopoy? Andito raw siya. 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Yo. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH.
DZRH, pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Panibagong diplomatic protest laban sa China ikinasaan ng Pilipinas. Presyo ng bigas, asahan na tataas sa mga susunod na araw ayon sa grupong Sinag. LTO balik sa pag-i-issue ng papel na driver's license. Pitong incumbent senators, 3 dating senador pasok sa 2025 senatorial survey ng Octa Research Group. Madugong kampanya para sa barangay at SK elections na itala ilang araw bago ang halalan. PNP Anti-Cybercrime Group pinagpapaliwanag sa pagsama ng isang vlogger sa kanilang operasyon sa Makati. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. 7:11 ng umaga. Nagharap ng panibagong diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China dahil sa panibagong pangaharas ng kanilang barko sa resupply boat ng bansa sa Ayungin Shoal noong araw ng Linggo. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador Wang Zhilian upang ipaabot ang kopya ng diplomatic protest. Gayunpaman, out of the country daw ang embahador kung kaya't ang kanyang Deputy of Mission ang tumanggap ng dokumento. Sinabi ni DFA spokesperson Teresita Daza na ang pinakabagong insidente ng dangerous blocking maneuvers ng Chinese vessels ay malinaw na pagsuway sa kasunduan ni Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Nagpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng command conference sa mga security and defense officials ng pamahalaan. Dito inatasan ng Pangulo ang Philippine Coast Guard na imbestigahan ang pagbangga ng China sa 2 barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa Malacanang, hindi ipinagkikibit balikat ng gobyerno ang insidente bagkus ay siniseryoso ito ng Pangulo sa pinakamataas na antas. Kabilang sa ipinatawag sa command conference na AFP Chief General Romeo Browner, National Security Advisor Eduardo Año at Defense Secretary Gilbert Teodoro. Pinangangambahang tumaas sa 50 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa mga palengke sa mga susunod na araw. Sinabi sa DZRH ni Sinag Chairman Rosendo So na tumaas kasi ang farm gate price ng palay sa 27 hanggang 28 pesos kada kilo. Ang taas ah. Happy ang magsasaka dito pero tama pa ba ito? Tama pa ba itong 27 hanggang 28 pesos? Ayon kay So, posibleng di na maabot ng gobyerno ang target na aning palay hanggang Disyembre dahil sa mga napinsalang palayan sa Isabela. Yung Isabela Miller kasi bumili sa Pangasinan at sa Nueva Ecija ng 27 pesos. No? Kung 27 pesos yan, tapos dinala pa sa Isabela. So, ang ibig sabihin, yung puunan nila nasa 28 more or less per kilo yan. Tapos kung ito is Manila, ito is almost 44 pesos ang puunan ng miller. Tapos di-deliver sa Manila. Yan ang sinasabi natin. Kaya sumulat tayo kay Presidente na magkaroon ng cap na 45 para bumaba yung presyo sana ng palay at bumalik sa 25 pesos. Pero Kasendo, para hindi naman kapanipaniwala, kung bumibili ba ang mga taga Isabela ng palay sa Pangasinan, yun na ba yun nangyayari sa buong Pilipinas? Kasendo, baka naman kwan lang yun, may mga lugar na mahal talaga yung palay, baka naman premium rice yun. Baka naman hindi grabe naman yung presyo na yun, ano? Baka hindi ordinaryong palay yun, Kasendong. Kasi itong balita na binasa natin na to, pwedeng gamitin to ng ibang mga traders. Tataas daw. Hindi, tsaka
Nabili namin to doon sa 27. Sasabihin nila, 27 namin nabili itong palay. Samantalang nabili nila, 23 lang. Oo. Ito, medyo, medyo hindi ako masyadong, kasi Endong, magandang umaga po, pero mahirap pong i-generalize. Kung may nabili po ang mga mga Isabela Millers ng 27 o 28 na nakakalula, hindi po yun pwedeng i-generalize pang buong Pilipinas. Alas 7:15 ang ating oras, napurnada ang pamamahagi ng plastic cards para sa driver's license. Ito'y dahil sa pinigil ng hukuman ang pagde-deliver ng driver's license plastic cards sa pamamagitan ng preliminary injunction. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, hanggat hindi nare-resolba na sa QC-RTC ang usapin sa bidding ng naturang dokumento, walang ibang magagawa ang opisina kundi mag-release muli ng papel na lisensya. 7:16 ng umaga, pasok sa top 10 ng mga posibleng manalo sa 2025 senatorial elections ang 7 incumbent senators at 3 dating senador. Batay sa commission survey, commissioned survey. Kasi may nagbayad dito, may nagpa-survey dito. May sinagawa ng Okta Research Group. May nangumisyon. Di. Oy. Ibang dating nun. Dating nun. Parang ang dating nun oras. Kapopoy. May nangumisyon Parang sa bentahan lang ng Land Cruiser yan. Tama. Parang ganun. Hindi kasi pag yan dating commission, may nangumisyon, parang siya kumita yung nangumisyon. Pero ito, may nagbayad. May nagbayad sa survey. Sa isang binayarang survey, para hindi na lang tayo malito, sa isang binayarang survey na isinagawa ng Okta Research Group mula September 30 hanggang October 4, walang masama sa survey na binayaran kasi gumagastos yung mga research group. Malaki ang gastos yan. Malaki gastos niyan. Saka kampo yan may mga field personnel po sila. Ang survey po ay September 30 hanggang October 4. Nanguna si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Sa nakuha nitong 60%. Kung mangalawa si Senator Bongo na may 49%. Kasunod si dating Senate President Tito Soto na may 42%. Ang iba pang pasok sa top 10 ay sina Senators Amy Marcos, Bato de la Rosa, Pia Cayetano, dating Manila Mayor Isko Moreno, dating Senador Ping Lacson, Senator Bong Revilla, Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao at Doc Willie Ong. Alas 7:17 ang ating oras. Ilang araw bago ang barangay at SK elections, naitala ang ilang karahasan ng pamamaril at pagpatay sa 3 kandidato sa halalan sa magkakahiwalay na lugar sa Pangasinan, Masbate at Cotabato. Sa Pangasinan, patay ang biktimang si Arnel Adolfo Flormata na tumatakbong kapitan ng Barangay Aguilar. Katatapos lamang ni Flormata na magtalumpati at patungo na ito sa kanyang sasakyan ng barilin sa ulo ng mga sospek na sakay ng tricycle. Sa Masbate City, todas din ang tumatakbong barangay kagawad na si Juvie Pintor habang sugatan ng kanilang barangay chairman na si Joseph Martinez nang makaengkwentro sa isang lamayan ang supporters ng kalabang kandidato na si Dolores Inopia. Samantalang masayang mga di-baril itong mga to, ano? Oo nga. Eleksyon, may mga di-baril. Di ba may gun ban? Di ba may gun ban? Oo. Nako. Yung mga sumusunod lang naman sa batas ang sakop ng gun ban. Gun ban. Yung mga hindi sumusunod at mga kandidato pa. Walang gun ban. Nako. Samantalang masayang pangangampanya naman sa Cotabato City kagabi ay nauwi din sa pamamaril. Nako. Na ikinasawi ng tumatakbong barangay kagawad na si Datu Alfar Ayunan at ikinasugat ng 3 iba pa. Susunod! Tito Boy! Sino itong sikat na love team at matagal na rin ang relasyon sa tunay na buhay? Muntik nang magkahiwalay. Dahil Bakit? sa isang magandang aktres. Uy. May third party. Gaano kaya namang kaganda tong aktres na to para mapaghiwalay nila yung matibay na nagsasama? Sino yan? Iba talaga. Babasahin ko na rin ba itong mga nakasulat dito? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:19 ng umaga. This time,
number 1. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:25 na po ng umaga. Batyero, makibalita lang tayo tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan dyan po sa Israel at sa Gaza. Nasa linya natin si DFA Undersecretary Ed De Vega. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Yusek. Po, saka si Ka Jerry. Magandang umaga. Good morning po. Nakapag-almusal na po ba kayo sa Jollibee? Kasi galing akong airport. Dumating ako kanina mga alas 6:30. Tapos hindi na ako umuwi. Diretso dito sa office. Malapit kami sa airport. Galing akong... Talaga naman. Naturally, kasi may problema tayo, may crisis. Mamayang gabi na ako uwi. Ayun. Buti hindi kayo... Yan ang public servant. Yan ang public servant. Kung Batyero, sinabi mo pa. Mas masarap pa rin yung Jollibee yung atin kaysa sa, alam mo na. Baka kunin kayong endorser ng Jollibee niyan, ha? Dahil sa sinabi nyo na yan, Yusek. Anyway, Yusek, ang tanong po namin, kumusta na po yung mga kababayan nating pinipilit nating mailabas mula po dun sa Gaza? Alam niyo po, nahihirapan nga po sila Dahil lang yan ngayon, wala pa matitigas ang ulo ng mga panig, no? Sana naman nandun na yun po ang Secretary General, nandun last week si President Biden, meron pa silang pina-finalize na arrangements kung paano makatawid na papuntang Egypt. In fact, hinihingi ng Egypt mga pangalan, di ba dati hinihingi nila yung pangalan ng mga lulusot na Filipino nationals. Ngayon, pati mga Palestinian na kamag-anak nila. Kaya mukhang may pag-asa na papayagan na rin sumama yung mga mister, no? As for yung mga Pilipino mismo, I wouldn't say they're in high spirits, ayoko magsinungaling, they're not in a good, they're not happy, pero they are safe. May balita ng isang Pilipina na nasugatan yung paa niya dahil yung gusali ko siya natamaan daw yung katabi o yung mismong gusali ng bomba, pero magaling na siya. Wala tayong kababayan ngayon na injured, no, mismo sa Gaza. Pero nag-aalala lang sila kasi may naririnig sila kahit na nag-evacuate sila sa south, malapit sa border, dapat yun ang hindi nagkakaroon ng hostilities. May naririnig sila mga lumilipad na aeroplano o parang so, ibig sabihin, gusto nilang tawid as soon as possible. Kaso hindi pa bukas yung crossing. Pwede pumasok ang humanitarian aid, makakatulong yun sa kanila. Pero yung mismong mga tao, hindi pa makalabas. So, ngayon ay... Mga ilan pa ito, Yusek? Ilan pa ho itong pinag-uusapan nating kababayan natin doon sa area? Okay. Yung latest count ng Filipino citizens doon, 136. 136. Tapos kasama, dagdagan mo sa 136, may mga 41, 41 na spouses ng mga Filipina citizen among the 136. Mga Palestinian spouses. So, ilan ang gustong lumikas, no? Papalit-palit, pero ang estimate ng embahada, roughly 74 to 78, baka dumagdag pa yan. Pero hindi namin expected na lalagpas ng 90 to 100 ang tatawid, no? Kung sana lahat. Sana lahat, no? 136. Pero, siyempre, hindi mo makukuha sa sapilitan dahil may karapatan din sila kasi Palestinian residents din sila kung gusto na maiwan doon. So, we're counting about, sabihin natin, 80. At hindi ganun kadami yun para sa mga tumikas halimbawa sa Sudan. Kakailan lang, a few months ago, in batches na yung nag-repatriate, ilang yun, mga 700 o 800 ang police. Dito, less than 100, hindi mahirapan yung embahada natin na sundin sila sa border crossing na galing na sa Cairo. Pero matagal na silang prepared. Pero wala pa So, baka nag-ilis na yung mga kababayan natin. Pero so far, wala nagre-report na
nasaktan sila maliban sa isang Pilipina several days ago, pero gumagaling na, no? So we're calling also the international community to help people of Gaza, no, in humanitarian aid doon, kasi aabot din naman sa mga kababayan natin yun, yung mga humanitarian aid na pumapasok, food and water and supplies. Oo. Pero Yusek, yung pong ang pinag-uusapan natin dito ay yung nandun sa Gaza. Yung pong mga kababayan naman natin na nasa Israel, ano ba, okay na ba tayo doon? Wala na bang kailangan repatriate doon? Meron pa. Meron pa. Kasi, well, back to normal ang Israel. However, may mga kababayan tayo gusto umuwi, siguro dahil nawala ng trabaho or dahil sa economic effect ng gera or crisis, wala silang amo ngayon. Oo. Iba, namatay na nga yung amo. Yes. Kasama sa napatay. Kaya nakapag-repatriate na tayo ng 59, 3 batches. Ang sabi ng ating migrant workers sa Tasidon, baka umabot pa ng 100 ang unti-unting gustong umuwi kasi ang nagparinig, no? Pero ang itong linggo, baka magkaroon ng another batch. Pero pag dumating sila pala batch of 20 lang naman, hindi naman yung 10 aeroplano, no? So, okay, I will also be honest kasi talaga naman dapat natatapat na baka dahil mag-Christmas na rin. Oo. Sabay na rin. Sakto. Pero ito, sagot ng gobyerno to, no? Yeah, pero pag kunyari sabihin, gusto mo ng Pilipinas, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, gusto mo lang bakasyon sa Pilipinas. Kung sinabing takot sila, kailangan magpa-repatriate, tulungan. Tutulungan. Tama. Pero safe sila, no? Safe. So ito pong mga pwedeng iuwi sa Pilipinas, lahat ng gastos dito ay sagot ng pamahalaan. Yes, repatriation yan eh. Lahat ng gastos sagot, tapos bibigyan sila ng reintegration dito ng DMW at OWA para tulungan silang, pag bumalik na dito at silang bumalik dito, no? Usually, pagdating nila, nandun pa yung ibang ahensya ng gobyerno kasi hindi lang naman puro DMW at DSA ito eh. Nandun din yung DSWD, DOH, TESDA, bibigay pang scholarship sa mga anak, no? So, yun po, no? Ngayon, meron pa isa tayong bansa, Lebanon. O yun, alert level 3 nga daw sa Lebanon. May mga efforts na ba tayo dyan para sa forced evacuation? Opo, sabi ng ating ambassador, ko yung report niya dito. Sabi niya, okay, nagkikipag-coordinate sila sa mga association. Meron naglagpas 109 as of yesterday. 109 ang nagparinig na gusto nang umuwi, no? 17,000 ang Pilipino sa Lebanon. Kaya inabisuhan na yung mga kababayan na meron tayo repatriation program. Hindi lang tayo, maraming embahada, ganun din ginawa. Kung sabihin ko kung sino, mga British, Syria, US, Denmark, Norway, Sweden, Ukraine, Canada, South Korea, pati Saudi at Oman. Sinabihan yung kanila mga Lebanon, kapag ng Lebanon. So, ibig sabihin, may situation na mabahala lahat. Hindi naman mandatory dahil wala pang gera. Hindi bang ginera. At saka, ito naman ang sabi ng karamihan. Ayaw nilang umalis. Kasi I will quote, they have expressed reluctance to leave their current residence amidst the tension. Among the reasons are employment, concerns on financial challenges, and limited deployment upon returning to the Philippines. So, nandun na sila may sweldo na. Pero palagi nangyayari ito. Palagi nangyayari ito pag may repatriation. Palagi mayroong agam-agam. May trabaho ko dito eh. Tama. Yun po ang natural naman na alala. Kaya nga sila nandoon eh. At nagsasakripisyo dahil may kailangan dito financially dito sa Pilipinas. Kaya nga hindi naman natin sila mapipilit, pero pag dumating doon sa time Yusek na nagkagipitan na, baka tayo nang mahirapang i-repatriate sila pag sila nag-decide na uuwi na rin nga pala kami. Mahirap na po i-balance. Kaya nga voluntary repatriation, inaabiso sila na ito na,
pero hindi pa mandatory dahil sasabihin naman tayo, wala namang gera, tsaka may konting skirmish, yung mga yung konting palitan ng attack sa south of Lebanon at saka north of Israel, no? Pero yung Beirut mismo, yung mga ganun, walang gera doon. Pero baka umakit yung tension, umakit na yung tension at saka mas madali ngayon, no? So binabalanse natin yan na uwi kayo pero hindi namin kayo pipilitin, hindi mandatory to. Iba kasi hindi tayo basta-basta nag-alert level 4 yung mandatory. Kailangan talaga may breakdown na sa Gaza. Alam natin, magkakaroon ng gera. Kaya lang hindi pa sinasalakayan ng Israel dahil meron pa silang hostages. Nandun. In fact, may kasama tayong dalawa na maaaring hostage, no? Hindi pa kumpirmado. So, ayaw nilang isalakayin pa kung may pag-asa pang magkaroon ng negotiation o pakawalan pa. Dahil na kung foreign nationals, no? So, Lebanon, hindi naman ganon, pero nag-evacuate na tayo noon nung more than 10 years ago. Ang hirap dahil kailangan natin ng corridor dahil binobomba ng Israel noon. Huwag na sana umabot sa ganon. Huwag na sana umabot sa ganon. Dahil pero ang tayong embassy, may repatriation program, may budget ngayon. Kung talagang mass repatriation, yung OWA, meron silang malaking emergency repatriation fund. So, hindi issue yung budgeting, no? Or yung plano, no? Pero ngayon pa lang, habang bukas pa yung Beirut International Airport, at saka medyong kaya pa, madali pa mag-commercial flight, gawin na natin, sana. Pero ayaw rin namin kasi pag umuwi yan, dapat sabihin, hindi naman pala nagkagera masisisi pa tayo dyan pag gaganon. Kaya tama ka, isang bumalik. Yes. Parang tulong lang or how do you say, shelter dito muna kayo sa Pilipinas. Pero sabi na wala raw gera wala naman gera. Sobrang bigat ng balancing act sa panig ng pamahalaan at pati na rin sa ating mga kababayang agam-agam po sa kanilang pagpapasya ngayon. Okay, last na lang po, Yusek, gano'n na po ba kayo katagal bilang isang diplomat, bilang empleyado ng Department of Foreign Affairs? Okay, first, nakikita ko yung sarili kong picture dyan sa inyo, Bait naman nyo, pinili nyo ako ng parang bagit ako dyan, Oo nga, kaya nga yun nga. Ilang taon ho ba kayo dito? Actually, I am 59 years old. Opo. Ako, 32 years na akong diplomat. 31, actually. Matagal-tagal na rin. Ang tagal nyo na palang nagsisilbi sa gobyerno. Kaya ko po itinatanong ito sa inyo sapagkat gusto kong malaman kung kayo po ba bilang isang diplomat, papaano po meron ba kayong guided ba kayo ng mga dapat na maging gawi o asal sa pakikitungo sa kapwa o sa pagsasalita sa publiko lalo na sa paggamit ng social media? Opo, kasi nag-umpisa ito noong 1995, no? Tapos ng floor contemplation case. Naging third pillar na dagdagan. Hindi lang yung usual political diplomacy, yung economic, yung trade, tapos yung pumutay ng culture. Naging na pasok sa utak namin na yung assistance sa kababayan, no? Ngayon, yung sa social media, may idea ko anong gusto mo sabihin. Meron ako ng idea saan patungo itong baka kasi kami mga career diplomat, maingat kami. Mga career diplomat. Maingat kasi kailangan namin sumunod sa official line ng gobyerno at kung may sasabihin kami, malinaw kung personal opinion lang namin. Ayun na lang. May idea ko saan tayo patungo, Tama. Ang galing mo naman, Yusek. Pero kaya po talaga ganun dahil hindi pwedeng hindi namin kayo tanungin doon bilang isang career diplomat, how do you feel about a political appointee na magsasalita parang kahit nasabihin niyang personal niya yon, ang tinutukoy po natin mga kababayan ay ito si Ambassador to United Kingdom Teddy Locsin Jr., kahit nasabihin niyang personal niyang tweet yon, it somehow represents the Republic of the Philippines. Baka akala ito po ay sentimiento ng Philippine Republic, okay. Yusek.
Although I feel, sumagot yung Department of Foreign Affairs yan, we completely disassociate ourselves with that statement because statement lang ng dating secretary yan, no, ng ambassador. Binura na niya, nag-apologize na siya. Ganun pa man, yung mga sinabi niya doon na masakit, although sinasabi niya, nagsasarkasam lang siya, hindi sentimiento ng mga career diplomat yan. Lahat kami, ginagalang namin, nirerespeto namin ang mga karapatan ng Palestinian at ginagalang namin ang lahat ng tao kung ano man ng relihiyon. At hindi kami gagawa ng messenger ng ganon. Tingnan nyo, lahat kami, ako mayroon akong social media, may Facebook, may ganyan. Lahat kami, wala kayong magkikitang career diplomat na magsasalita ng ganon. Yun lang sabihin ko. And we already are saying, kanya lang yun, hindi namin sentimento yun. We don't think that way, no? At sa bagay, the current ambassador to the UK already apologized for that. So, hindi siya one of us. No? Kung career diplomat siya, well, lahat kami, kunyari, colleagues ko, may, di ba parang PME yun batch. Edi sasabunin siya na, di ba, kunyari may mga kabatch ka. Kung ginawa ko yun, lahat ng mga kabatch ko, at tatakbihan ko. Sabihin, ba't mo sinabi yun? Ganon. Pero siya, being a political appointee, of course, if we leave it to the president, we respect the president's prerogative. Although, sinabihan na lahat ng government officials, lahat ng DFA officials na lagi naman nila pinapaalala sa amin na when you tweet, kailangan official line lang, maliban kung malinaw na personal opinion mo lang, sasabihin mo. Pero ito po ba, hindi ba, does it merit a reprimand man lamang, open reprimand sa kanya? Itong opinion ko po, I'm not the Secretary of Foreign Affairs, no? Does it merit a reprimand? Para sa akin, pag sinabihan ka, you're a member of the Foreign Service, you're an ambassador in London, sinabi ng DFA, we disassociate ourselves, parang reprimand na yun. Okay. Parang reprimand yun, ha? Parang hindi kumakampi sa'yo ang ibang mga Department of Foreign Affairs. So parang nakakaya na yun, na-reprimand na. However, he has apologized. At saka, kung tatanungin pa siya, kasi alam namin may mga congressmen na nag-comment, no? Well, kung tuloy yan, then he has to answer those comments, no? As for kami, sinabi na namin, we don't think that way, and we know the Filipino nation does not think that way. Sino ba sa atin nagsasabi na, in effect, we are against terrorism? Our president has said we side with Israel, pero hindi ibig sabihin na gusto natin mamatay mga civilian. And of course, we are a multicultural country. Yes. Meron tayong brothers and sisters na taga-south, no? Muslim. Tama po. So, he will understand that. And we'll see anong decision ng Presidente kasi. Kasi, ano naman this has not affected yung ating efforts sa Middle East. Walang nagko-comment sa mga bansa na sa atin na mga Arabo. Walang nagsasabi sa akin na wala. So, buti na lang, hindi umabot sa kanila. Sana hindi umabot. But I'm sure we know he's a very intelligent and confident man. I'm sure he can answer accusations kung mangyari. Okay. Thank you so much, Yusek De Thank you. Magandang araw po. By the way, unfair yun akala ko pag-uusapan natin Israel. Pero gano'n talaga. Magandang umaga. Thank you po. Enjoy Jollibee. Filipino. Bye-bye. Maraming salamat may po. endorser na ng Jollibee. Si Yusek Ed De Vega ng DFA. 7:44. This time check is brought to you by Flash Report. Flash Report! Meron tayong flash report. Isang babae patay. Inaril dyan sa Caloocan. Baril na naman. Akala ko pag gun ban. Yan nga. Kung nagyaro, RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin.
Edwin. Edwin 2. Naputol. Edwin 3. Ayan na, ayan. Kami, Edwin. Kanyari, katunying. Go, go, go. Hello. Go, Edwin. Hello. Nakapulag pa rito yung di pa nakikilalang babae dito sa may kamaan ng 12 Avenue. Halos kanto ito ng 5th Street dito sa Grace Park, Caloocan. At dito pa yung suko, hindi pa ito ginagalaw habang tinitingnan pa nila yung kaban nitong 12 Avenue kung saan may nakuhaan ng CCTV camera yung actual na pamamaril. Nakita rito na ibinaba nung suspect sa motor yung babae habang nagkakaroon ng agrumento maya-maya at pinaputukan na ito sa ulo sabay tumakas na. May mga nakakita rito yung mga bystander sinakay paikot-ikot yung dalawa dito sa may 12 Avenue pabalik-balik at pagsapit dito sa may kanto ng 5th Street o 5th Street ay dito na nagkaroon ng ibinaba at maya-maya ay nagtatalo at dito na pinaputukan. So mamaya tabayaran pa natin yung ibang detalye nitong pamamaril dito sa Grace Park kung saan ay wala pang pagkakinanlan itong biktima. Wala pa rin ito sa Caloocan ng Kuwanin sa Resort Tuloy. At ito kayo tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Eto na. Eto na siya. Yeah. Oy, good morning pala kay Kuyang James, General James Brillantes. Good morning. General James. Magandang morning at happy birthday din pala ngayon sa isang batang San Miguel, kumbachero. Batang San Miguel. Batang San Miguel, si Mabel Rosales Pentino. Aba. Mabel Rosales Pentino, happy birthday Happy sa iyo. birthday. Binabati ka ng lahat ng mga taga San Miguel. Antindi. Eto, matindi. Ano ba iniinom nila dyan sa San Miguel? Palagay ko ay beer brand. Sino kaya itong sikat na love team, kumbachero, nakamuntik na raw magkahiwalay dahil sa pangaakit ng isang kilalang aktres dun sa poging-poging aktor. Alamin nga natin ang chika ni showbiz legend Morley Alino. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at Ka-Jerry. Uy, ito ang ating sino daw? Ano daw? Totoo pala, Katunying, na muntik na mag-break ang dalawang magkasintahan. Yung magkasintahang sikat na sikat ngayon na kung saan ay napabalita noon na nagkagalit ito dahil sa lalaki. Itong lalaki ay mayroong babae na kumukudidang, nagbubumondi. Well, eto nagkakalabasan na nga ang kung saan ay dinala pa nga nitong si aktor ang kanyang labing-labing kasintahan na ang lakas-lakas ng mga lakas-lakas o basta di ko sabi ko ano yung malakas sa kanya ay dinala pa sa ibang bansa para doon ay may patch up ang kanilang problema. Alam niyo ba kung sino ang dahilan? Na Sino yan? Naku, isang magandang actress. Maganda? Maganda. Nakahihiwalay lang sa kanyang boyfriend na naging controversial. Ito yung actress na ito na hindi matigil yata na kapag wala na siyang boyfriend. Oo. Nagbo-boyfriend agad-agad siya. Ganon kabilis. Ganon, para lang siyang nagsasampay kapag nagpapalit ng boyfriend. Para nagsasampay lang. Nagkadaling magpalit. Talaga? Oo, yun nga daw ang tunay na dahilan kung bakit nagkagalit yung dalawa, yung magkasintahan in real life. Magka-love team ito pero in real life magkasintahan. Kasintahan talaga. Yung pala yung actress na yun, atin-atin lang yan atin-atin lang. Na itong actress na ito ay talagang siya ang nag-flirt, na siya talaga nag-aanyaya, siya talaga yung nang-aakit dito sa aktor na ito. Kung ikaw ba yung aktor, maaakit ka ba dito kay actress? Hindi. Pero maganda rin, maganda pa rin. Oo, maganda ito. Sikat ba yung mapang-akit na actress na yan? Oo, makapal ang kilay. Oo, tapos sexy. Sexy. Oo. Matangkad.
katamtaman lang ang height niya. Oo, pero talagang napakaganda niya, kaya haling na haling sa kanya ang maraming mga kalalakihan. Oo. Ang aktres na bida sa ating blind item sa sino daw, ano daw, pero bago natin magbigay ng blind item, I love you, Mami Sherry Ramirez. Uy, Mami Sherry, I love you too. Ayan. Sherry! Sherry! Ayan, ang aktres na ating bida sa ating sino daw, ano daw. Ay, taga mo na, si dating DSWD Undersecretary Ninya Taduran pala, ay inilipat na sa Department of Agrarian Reform. Maglulupa na si Ninya Taduran. Yan ang mga naman. Dati ring congresswoman, di ba? Masipag naman talaga yan. Ito na yung Sherry. Sino yan? Mami Sherry! Kamu naman, pinatugtugan pa lang. Talagang lamdalam ko to si Mami Sherry Ramirez. Mami Sherry Ramirez, I love you so much. Ang naturang aktres na bida sa ating blind item ay si actress. Mayaman to eh. Mayaman? Oo. Maraming mga diamante ito. Marami itong mga gold. Ganon. Yan. Ang ating... Mayaman talaga. Sobra! Nag-endorse ba ng beauty products yan? Yes naman! Siya mali yun? Siya pala yun? Siya pala yun! Wow, that's brilliant! Yay! Yan ating DZRH Showbiz Hottest News! Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Mabuo! Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Andito na rin lang tayo. Baka pwedeng magpalit na kayo ng bubong nyo. Baka may butas na o kaya malutong na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Si Mommy at si Washing Machine